Good morning ulit. Okay, second day na natin. Kumusta? Kumusta yung last night na worship ninyo? I believe na may sinimulan ng Lord kagabi, right? At the whole day kahapon, I believe na eto, actually dito pa rin ako. Siyempre naman, tatapusin ko na to, no? Hindi ako nag-iba ng venue, andito pa rin ako sa McDo. Maaring nag-iba na ng time tayo. Grabe yung technology, ano? Parang nandyan na rin ako. Nafe-feel ko na grabe yung pagkilos ng Diyos sa inyo. Mas lalo mamayang gabi, no? At I believe na maraming in-store, maraming prepare ang Diyos para tanggapin ninyo kung ano yung dapat yung matanggap sa youth camp na yan. Gusto ko sabihin ulit na yung 2 days o 3 days na pag-stay nyo dyan is just an incubation. Ibig sabihin, alam nyo yan, yung i-incubate kayo ng Lord, no? Meron siyang i-impart sa inyo na pwedeng maka-influensya sa pagkatao nyo, pwedeng mabago sa mga maling pananaw natin sa buhay noon, pwedeng magbago ng ating pamumuhay, magbago sa ilang bahagi ng buhay natin na magdadala sa atin sa promotion. Ipopromote tayo sa mas mataas na antas ng ating pananampalataya. Kaya sabi ko ng kahapon, hindi issue yung edad, no? Ang issue dito yung mentalidad. Hindi issue yung edad mo, kasi ang edad ng tao, kahit madagdagan siya na madagdagan, pwedeng yung mentality niya ay hindi nag-i-increase o hindi nagpro-progress. So, ang mahalaga ay marunong kang makinig at marunong kang sumunod. Ano uli? Marunong kang makinig at marunong kang sumunod. Ano ibig sabihin nito? Okay, verse 2 na tayo. Sabi dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Hindi binanggit pa rin yung let us fix our eyes, no? Yung word dito na ituon, malalim ito, no? Ibig sabihin ito, yung sinasabi ko kahapon na importante meron tayong mindset. Pag sinabing mindset, naka-fix. Fix siya. Hindi siya pwedeng ma-move. No? Established siya, stable siya. Kahit anong ibangga sa kanya, hindi siya nagbabago. Ganon yung kailangang determinasyon na meron ng isip natin sa inumpisahan ng Diyos sa atin. Tingnan nyo, papayag ba kayo? Papayag ba tayo na yung mga terrorist, no, yung mga nagpapasabog ng mga building, ng mga establishment, pumapatay, sumisira ng mga tao, papayag ba tayo na sila ay ganon katindi yung determinasyon nila na kahit na mamatay sila, kahit na ang kabayaran ng kanilang sakripisyo ay yung buhay nila at buhay ng kanilang pamilya, para lang isulong nila, para lang i-promote nila yung mga maling ideolohiya nila. Ginagawa nila yon alang-alang sa mga pinapaniwalaan nila, kasi yun ang narinig nila at yun ang sinusunod nila. Kaya malaking bagay yung naririnig natin, kasi eventually yun ang susundin natin. Amen? So papayag ba tayo na yung mga halimbawa, no, nung sa generation natin, yung mga sa Mindanao, yung mga Abu Sayyaf, no? Yung mga Abu Sayyaf, yun yung mga younger generation na mas malala pa sila doon sa mga nakaraang mga unang mga bandits, mga MILF,
Ngayon, gumawa sila ng sarili nila. Ito lang, lately lang yun mga 10, 12 years ago. Yung mga batang ano yun, mga bata na sila. Batang henerasyon. Mas aggressive sila, no? Na sumira at gumawa ng mga bagay na karumal-dumal dahil meron silang mga bagay na napakinggan sa mga nag-train sa kanila at pinaniwalaan nila yon. Eventually, yun na ang kanilang sinusunod na mentalidad sa buhay. Kaya mahalaga yung mentality, no? Yung mentality natin na i-fix natin yung ating mata. Alam niyo yung kabayo? Yung kabayo, yung nakaganyan, may nakaganyan na parang metal dito sa kanya pag tumatakbo siya, no? Ayan, no? Talagang nakikita ko lang kayo, no? Hindi ko nakikita yung kaliwa, ko nakikita yung sa kanan. Ito lang, yung nasa ano lang, kung ano lang yung direksyon na tinatakbo ng kabayo, wala siyang ibang nakikita. Kung ano lang yung nasa unahan niya. Amen? Why? Kasi pag naka-open pag wala yung ganun niya, yung tawag doon na kubakob niya, yung dito sa ano niya, sa mata niya, pag wala yun, pansinin nyo, yung kabayo, palinga-linga. Bago siya makarating doon sa ano niya, sa pupuntahan niya, atrasado sa oras. Ang daming kasi nakikita. Mahirap yung marami kang nakikita. No? Kaya mahalaga yung naka-fix yung mata mo. Naka-fix siya. Sabihin, naka-focus. Meron kang mindset. Naka-set siya. Naintindihan nyo ba? Halimbawa yung gusto ko ito tubig, ano? Ayan, gusto yung tubig ko. Halimbawa ito. Sikat na sikat si McDo sa atin, ha? I'm sorry. Ito. Nakita nyo to? Baso. No? Ngayon, nakikita nyo yung size niya. Ayan, may size siya. Okay? Ngayon, pag nilagyan natin to ng alam niyo yung jelly ace? Gelatin? No? Pag yung gelatin, ano na siya eh. Yung gumaganyan, yung jelly ace, alam niyo yun, ano? Nag-start siya sa water. Liquid siya nun eh. No, tinimpla siya na ano, parang food coloring siya, tapos nalagyan ako ano. No, pag nilagay mo siya dito, yung magbubuo ka ng jelly ace, tapos lagay mo sa rep, tapos pag tinanggal mo siya, kung ano yung molder mo, kung ano yung tawag ng molder, kung ano yung parang sa leche plan, yung lanera, kung saan mo nilagay, saan mo siya binuhos, pag tumigas siya, yun mismo, ganon mismo yung ano niya, ang magiging kalalabasan niya. Kung ano yung shape nung molder mo, ganon din. Ganon kahalaga yung mindsetting natin. Kung ano yung ina-absorb natin sa mata natin. Kasi yung mata ang isa sa pinakamahalagang tinatawag na eye gate. Eye gate. Yung pintuan ng ating kaluluwa. Lahat ng nakikita natin ang siyang pwedeng maging pattern ng ating kaisipan. Eventually, bumababa yun sa heart natin. Pagbaba sa heart natin, ay lalabas yun sa bibig natin. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung laman ng puso, lalabas ang nguso. Hello? Saan galing yun? Doon sa nakita at umimpluwensya sa isip, bumaba sa puso, lumabas ang nguso. Paglabas nun, narinig mo naman, mas malakas ang epekto nun. Kasi, pangalawang bullseye na yon, no? Galing sa loob, lumabas na sa bibig mo, narinig mo pa, pagbalik nun, mas malakas ang epekto nun. Yun ang magdedetermine ngayon ng belief system ng tao.
mas lalo mong paniniwalaan at magiging lifestyle mo siya. Saan lang nagsimula? Doon sa nakita mo at in-entertain mo ng isip mo, eventually, yun ang magiging lifestyle ng tao. Kaya mahalaga yung mga nakikita. Kaya sabi ni Paul sa verse 2, i-fix mo na. Ituon mo na. Ha? Ituon mo na yung mata mo kay Jesus. Wala nang ano. Ang meron lang option yung cellphone. Doon ka lang pwedeng pumili. Pero pagdating sa lifestyle, kung meron kang i-idolize sa buhay mo, gagayahin ka, si Jesus na. Huwag ka nang umanap ng iba. No? Siya na yung pinaka-exact pattern natin. Kahapon, sinare ko, merong mga pattern na pinakita yung mga forefathers natin. Pero, sabi nga, doon sa verse 30, sa last verse ng Hebrews chapter 11, verse 40, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo ay makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Oh, pinulpil ng pangako ng Diyos sa pamagitan ni Jesus. Amen. So, ibig sabihin, posible na yung ginawa ng mga forefathers natin, pwede rin nating magawa sa generation natin. Wala silang internet noon. No? Wala silang FB. Grabe! Mas advantage yung generation natin. Kung sa totoo lang, mas maano yung mas yung height ng temptation, ng sin, mas grabe ngayon. Pero mas abounding din yung grace. Hindi papayag ang Diyos na, halimbawa, ganito kataas yung level ng temptation natin sa buhay natin, yung lala ng kasalanan. Hindi papayag yung grasya ng Diyos na hindi niya lagpasan ito. Ang mahalaga lang, kunin natin ito. Iwaksi natin yung sin. Right? Sabi sa verse 1, di ba? Alisin natin to, kunin natin to. Kaya, kahit na may mga time na, pag lumalakad tayo sa Diyos, ibig sabihin, ano yung example ko kahapon? Di ba? Yung repentance, isang basic foundation, tumalikod na sa dating gawa, tumalikod sa dating ginagawang mali, at ang hirap namang tumakbo ng paatras. No? Noon, pag ganun ka doon ka tumatakbo ang kasama mo, ang lagi mo sasalubong, sigurado ang lagi mo masasalubong yung dilim. Kasi papunta ka sa kadiliman. Hello. Doon papunta ang tao. Kaya, lagi mo siya nasasalubong. Ngayon, pag sa liwanag ka na papunta, ayun, may liwanag doon, papunta sa liwanag, liwanag dito, no? Papunta ka sa liwanag, yung dilim, hinahabol ka. Papaabot ka ba sa dilim? Hindi ka aabutin ng dilim. Hello? Ngayon, kaya yung mga tao, nakakasalubong nila yung mga bagay na nasa kadiliman kasi papunta sila doon. Pasalubong sila. Pero pag nasa likod mo sila at hindi mo sila nililingon at nakatuon yung buong mata mo, yung buong mentalidad mo sa Diyos, sa pangako ng Diyos sa'yo, hindi ka na magpapatuloy doon sa dati mong ginagawa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na dapat pang magpatuloy sa dating maling ginagawa mo kasi papunta ka na sa liwanag. At ikaw ay anak na ng liwanag. Kaya hindi mo na masakasalubong ang anak ng dilim. Right? Kahit anong bagal mo o bilis mo, ang mahalaga, hindi ka na pasalubong doon. Hinahabol ka, okay? Hinahabol ka, pero hanggat nagpapatuloy ka, hindi siya aabot sa'yo. Okay? Hindi siya makakaabot. Pwede lang siya umabot sa'yo pag lililingon mo siya. At namimiss mo ba? Namimiss mo ba? Yung mga, namimiss mo ba siya?
Sabihin mo, hindi kita namimiss, wala ka ng karapatan sa buhay ko. Yung dating buhay mo, binago ka na ng Diyos. Hindi na repentance, kundi repentance, no? Hindi ka na uulit, hindi ka na magpapaulit-ulit doon sa mga maling gawa. Hello? Repentance, na bago na yung isip mo. Nagbago ka na ng direksyon. Iba na ang direksyon ng buhay mo. Right? Kaya, mahalaga yung mindsetting. May mindset ka na. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin ang magpapasakdal nito. Ang dami kong gustong i-share dito pero gusto ko munang bigyan ng i-emphasize sa atin na mahalaga yung mindsetting natin na kay Jesus na. Lahat ng ating desire, ng gagawin natin, ng iniisip natin, ng pinaplano natin, dapat siya ang sentro at tinatakbo ng isip natin. Si Jesus. Amen? Dahil sa Kanya tayo nagsimula, siya rin ang magpapasakdal ng ating pananampalataya. Let me just give you just a very important principle in 2 Corinthians. Meron lang akong gustong i-share tungkol dito sa sinasabi ni Paul, no? 2 Corinthians chapter 10, beginning from verse 4. Ikalawang Korinto, kapitulo 10, talatang, beginning from verse 3. Tingnan nyo, ha? Okay? 2 Corinthians chapter 10, verse 3. Kung nabubuhay man ako bilang karaniwang tao, tayo man din ay karaniwang tao katulad ni Paul, sabi naman niya, hindi ako nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng sanlibutan. Okay? Let me repeat, sabi ng verse 3, kung nabubuhay man, halimbawa, sabihin natin tayo, kung nabubuhay man tayo bilang karaniwang tao, hindi naman tayo nakikipaglaban ayon sa pamamagitan o sa pamamaraan ng sanlibutan. Ibig sabihin, merong ways, no? May system. Merong paraan ang mundo kung paano makipaglaban. No, alam natin yun, ha? Halimbawa, siniraan ka, siraan mo din. Di ba? Inaway ka, di awayin mo rin. Yun ang paraan ng mundo. Ganti-ganti lang. No? Pero sa atin, pag siniraan ka, di ba? Hindi mo dapat gantihan ng masama. Mabuti ang igaganti mo. Di ba? So that is a principle. Mahirap, pero kung ito ay magiging lifestyle mo, pwedeng mangyari. Kaya ang mahalaga yung pakikinig at pagsunod. Hear and obey. Okay? Hear and obey. Ang pwede mo lang sundin ay kung ano yung pinakinggan mo, kasi lahat ng pinapakinggan natin, pwede nating i-adapt, pwede nating tanggapin. Lahat ng tinatanggap mo ay pwedeng maging kung ikaw, kung ano yung tinanggap mo. Kung ang tinanggap mo sa pagkatao mo, mahina ka, kasi yung lagi mo naririnig, yun ang pinapakinggan mo, yung mga sinasabi ng tao sa iyo nang wala kang kwenta, hindi ka magtatagumpay, mahinang klase ka. Kung pinakinggan mo yon at tinanggap mo yon, magiging ganun ang paniniwalaan mo. At habang pinapaniwalaan mo siya, yun ang mangyayari sa buhay mo. Okay? Hindi siya mind over matter. Okay? Ito ay isang mahalagang konsepto na dapat nating paniwalaan, lalo na sa salita ng Diyos. For example, sinabi sa John chapter 1 verse 12, but as many who receive Him, He gave them the power to become the sons of God, even to those who believe on His name. Ibig sabihin, ang pwede mo lang paniwalaan ay kung anong tinanggap mo. At lahat ng pwedeng maging ikaw ay kung ano magre-resulta ito ng mga bagay na pinaniwalaan mo. Okay, naintindihan niyo ba? You can only believe
the things that you receive, and you can only become the things that you believe. Okay? Pwede kang maging kung ano lang pinaniwalaan mo. At lahat ng pinapaniwalaan mo ay kung ano lang tinanggap mo. Kaya importante yung tinatanggap natin. Ha? Okay? Mahalaga yon. Verse 3, let me repeat this. Sabi dito, ng 2 Corinthians chapter 10, verse 3. Kung nabubuhay man ako bilang karaniwang tao, hindi ako nakikipaglaban ayon sa pamaraan ng sanlibutan. Ang sandata ko ay may kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpaguho ng mga kuta at hindi sandatang makasanlibutan. Sinisira ko ang mga maling pangangatwiran. Sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas ng laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. Hello? Ulitin ko. Sabi ng verse 4, ang sandata natin ay may kapangyarihan ng Diyos. Okay? This is a very powerful verse. Ang sandata raw natin ay may kapangyarihan ng Diyos at nakakapagpaguho, sinisira nito yung mga kuta at hindi sandatang makasanlibutan. Sinisira nito ang mga maling pangangatwiran. Nasaan yun? Saan yun? Saan nakatira yung mga maling pangangatwiran? Nasa isip. Bakit nagkaroon siya ng mga maling pangangatwiran? Kasi yun ang kanyang inadapt. Yun ang kanyang pinakinggan. Yun ang kanyang nakita. Mula nung bata siya, ang alam niya yun ang tama. Amen? Kasi yun ang kinasanayan niya. Ang alam niya yun ang tama. Hanggang dumating ang time na i-present sa atin ng Bible, unti-unti sisirain nito yung mga maling pangangatwiran natin sa buhay. Yung mga salungat. Yung mga salungat doon sa tinuturo ng Biblia. Hindi ganun kadali, pero ito ang mensahe ng salita ng Diyos. Ito yung isang gusto kong bigay na susi sa atin. Ang sabi ng verse 5, sinusugpo nito ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos. Binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. So, ang pinaka-role ng Word of God ay bihagin, no? Yung mga maling pangangatwiran, yung mga maling na-adapt natin, yung mga maling tinanggap natin. Kaya tayo naging gano'n eh. Minsan, hindi mo dapat sisihin yung tao. Ba't kaya siya gano'n? Kasi kaya siya naging gano'n, kasi gano'n siya pinalaki. Gano'n yung tinanim sa kanya. Gano'n yung naitanim sa kanya. Kaya, ngayon, nung naging Christian tayo, unti-unti lumalabas yung totoong buhay ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, yung lumang buhay natin, sasalungat yun. Pag salungat niya, lalaban yun. Yung mga maling kaisipan, yung mga maling pangangatwiran, lalaban yun sa katwiran ng Diyos. Lalaban yun sa kabanalan ng Diyos. Pero pag nagpatuloy tayo, sabi ng verse 1, Hebrews 12 verse 1, unti-unti, di ba, sinare ko kahapon, sisirain nito yung mga maling pangangatwiran ng tao na taliwas sa salita ng Diyos. Amen? At ang sabi dito sa verse 5, susugpuin niya lahat ng pagmamataas. No? Nakakita na kayo ng, halimbawa, yung word na, sa ibang word kasi, sa ibang version ng English, yung word na, let me catch the word. I-arrest niya. I-arrest niya, no? Ipo-pull down niya. Ipo-pull down yung mga stronghold, yung mga maling kaisipan, yung mga maling pangangatwiran na na-adapt ng tao o na-adapt natin. Ngayon, ang gagawin ng Word of God, ipipenetrate niya to, tapos isisirain niya, no? Ipo-pull down niya. Why? Kasi pag na-pull down siya, parang halimbawa, nakakita na ba kayo ng Nakakita na kayo ng
ah, ng, ng, ng pulis. Siyempre, nakita na kayo ng pulis, no? Nakita na kayo ng pulis na, halimbawa, nakita niya yung yung magnanakaw. May nagnakaw, no? May nagnakaw. Tapos sinabol niya. Hinabol niya yung magnanakaw. Nung inabutan niya na yung magnanakaw, meron tao. Ako, ang daming pumasok. Nasa climax pa naman ako. Daming customer. Tuloy ko na. No? Hindi na ako mahiya sa kanila. Ayan, tabi ko pa iba. Asan ako? Yung magnanakaw. Nakakita na kayo ng pulis na nung inabutan niya na yung magnanakaw, at sabi niya sa magnanakaw, halika, huhulihin kita. Ito ang posas. Pupusasan kita sa kamay, huwag kang malikot. Nakakita na kayo ng gano'n. Tatawa ako. Pero walang gano'n, di ba? Nung inabutan niya na, biro man nakipaghabulan sa kanya yung magnanakaw. Tapos nung inabot niya na, ay, naku, ikaw, tumakbo-takbo ka pa. Inabutan din pala kita. Eto na ako ngayon. Meron akong dalang posas. Pupusasan kita sa kamay, huwag kang malikot, ha? Meron bang ganun? Wala, di ba? Wala. Kasi alam niyang gumawa ng mali at siya yung may authority. Hello? Pag inimpose siya yung authority doon sa gumawa ng mali, hindi malamya, agresibo. Hello? Agresibo, sabi ko. Ganun tayo dapat. Ganun tayo sa kasalanan. Ganun tayo sa mga mali. Amen? Sa mga maling pangangatwiran. Sa mga maling kaisipan. Dapat ganun natin sirain. Ganun natin, di ba? Kasi, ang susunod na gagawin ng pulis, dadali niya doon sa kulungan, no? Siyempre, lilitisin siya kung taga ng patunayan, nagkasala siya, ikukulong siya. Sabi ko, ikukulong. No? Doon pa lang sa pag-aresto, pag inaresto yung masama, hindi pwedeng malambot ka. Dapat gamitan mo ng kapangyarihan. So, ang sabi ng Word of God sa verse 4, yung sandata natin ay may kapangyarihan ng Diyos at nakakapagpaguho ng mga kuta. No? Yung mga kuta, yun yung mga stronghold. Kaya niyang wasakin. No? Kasi pag hindi natin winasak yung mga maling katwiran, maling kaisipan, yun ang wawasak ng buhay natin. Ang gagawin nun, tayo ang aarestuhin. Baliktad yata, hindi dapat mangyari yun. Hindi sila ang may authority. Amen? Ang Diyos ang may authority. Yung Diyos na yun nakatira sa atin. Ang mahalaga lang, i-fix natin yung mind natin. I-fix natin. I-mindset natin yung isip natin na susunod ako. Pakikinggan ko, susundin ko kung ano yung sinasabi ng Lord sa akin. I challenge you. Kailangan ng Diyos ng mga katulad nyo. No? Agresibo na gumawa ng mabuti. Hindi nahihiyang gumawa ng mabuti. Yung iba nga hindi nahihiyang gumawa ng masama. Ba't ka mahihiyang gumawa ng mabuti? Diba? So sabi mo sa katabi mo, sige na, 1, 2 tao, 3. Sabi mo sa kanya, wag kang mahiya na gumawa ng mabuti. Amen? Sa isa pa, sige, 3 tao. 1, 2, 3 na tao. Sabi mo,
Wag na wag kang mahihiya na gumawa ng mabuti. Sabi mo sa katabi mo, may kakayanan ka at kapangyarihan na galing sa Diyos. Kaya mo yan. Amen? Okay, no? Medyo umiingay na dito. Umaga na kasi. May mga tao na nagbe-breakfast. So, dito ko pansamantalang puputulin yung teaching ko sa bagay na to. At I pray to God na magkikita tayo, no? At dalangin ko na magkaroon tayo ng kung may divine setup sa inyo, naniniwala ko may divine strategy din ng Diyos para ma-nurture kayo, para magpatuloy kayo, kasi ang mahalagang factor dito yung verse 2, no? Sa Hebrews chapter 12, yung pagpapatuloy natin. Hebrews chapter 12 verse 1, verse 2, na makita natin kung gaano kahalaga yung sinimulan ng Diyos. Hindi siya papayag na hindi niya tatapusin. Ito ang malaking difference natin, no? Minsan tayo may sinisimulan, hindi natin tatapos. Pero ang Diyos, kung ano sinimulan niya sa'yo, kung nagkaroon siya ng divine setup sa'yo, dyan sa camp na yan, I believe, hindi siya titigil hanggat di mo mapupulfill yung destiny mo. Amen? So, andito kami mga pastors ninyo para alalayan kayo, mapulfill ninyo yung destiny nyo. God bless you. We love you, and we are longing na makita kayo na hindi lang kayo tumatayo, kundi tumatakbo din kayo papunta sa destiny nyo. At dala-dala ninyo yung baton. Malaki ang ina-expect ng Diyos sa inyo. Kaya huwag kayong mapanghinaan ng loob. Kaya nyo yan. Amen? Andito kami, sumusuportahan namin kayo. Kung ano man yung dinedesire nyo para sa Diyos, seryoso at determinado ang Diyos na matatapos ninyo kung anong sinimulan ninyo. Ano man sinimulan niya, tatapusin niya. Amen? Lahat ng laban ay magtatagumpay tayo. Ulitin ko, defending champion tayo. Okay? Yun ang title na hawak natin. Defending champion. Amen? Nakalalang i-execute natin, gawin natin. May pattern tayo. Huwag kayong matatakot. Kahit anong nakikita nyo sa paligid ninyo, mas makapangyarihan ng Diyos na nasa inyo. Mas malakas ang Diyos na nakatira sa inyo kaysa sa anumang bagay, anumang tao, anumang sitwasyon na nasa paligid ninyo. We are more than conquerors in Christ Jesus. Amen? God bless you. I love you all. I love you all. No? Mahal na mahal ko kayong lahat na gusto ko makita ang destiny ninyo, mapulfill ninyo. We love you. We love you. We love you. We love you. Pray. I will always pray for you na mapulfill ninyo ang destiny ninyo. Amen? Amen? So,